na palagi niyong nire-report na nag-i-inspect. That's why I'm telling you, saan siya nag-i-inspect sa field? Sa air condition room niya? Yung field niyo kasi na nire-report, nasa air condition lang. Hindi ko nakikita yun. Instead na pupunta siya doon, titingnan niya, kaya humaba tong ano ko kasi mahaba na rin panahon yung pasensya ko sa inyo dahil ako mismo nakakita, taga roon ako. Tinutukoy ko na anim na irrigation projects na walang tubig. Yeah. Tama po ba ako o i-insist pa rin ninyo na may tubig yun? Bakit nirecommend ng mga tao ninyo doon nung wala ka pa na magkaroon ng irrigation project, yung mga area na wala naman palang groundwater? That's my concern. Nilagyan ninyo yung mga lugar na yon, sinabihan na kayo ng mga farmers doon na, Sir, bakit nyo lagyan? Wala namang tubig dito. Yung mga lari-lariba na yan, ariba ba yan? Lariba. Nag-insist. Pagkatapos, pinapirma yung mga farmers na completed na. Wala nga tubig yung lugar na yon. Kita mo, ngayon pa kayo nagsusurvey kung may groundwater, pero reported na ninyo na irrigated. Ilagay niyo yung katayuan niyo sa kalagayan, sa katayuan ko, taga-roon ako, kung ano ang... Yes. We skip item number 5. Item number 5. Rice and high value crops. Page 9. Oh, God. Increasing the allocation for irrigation infra and services. Oh. That is where my concern is, Mr. Chair. I agree with the intention. However, no, we cannot proceed with that intention of increasing the budget of NIA for irrigation infrastructure without resolving first yung mga problema nila na existing. Year in, year out, ganito na lang tayo. Mag-implement ng project, i-abandon. Tapos, sasabihin, we will still wait for the opinion of the legal department kung kakasuhan. Ulit-ulit po yun. So, nandito na po ba yung, Mr. Chair, yung report nila na hinihingi noong December 18, 2025? Particularly yung percentage of abandoned projects, no? Yung list of contractors that repeatedly abandoned irrigation projects. Yung mga yun, din yung mga status, din idagdag ko na lang po, Mr. Chair, for the record, I am reiterating for the 4th time, no? Okay, sir. To resolve the issues I have been raising year in, year out during budget deliberation, I have received several commitments kahit yung i-review pa natin yung record sa plenary. They committed, bukas isubmit natin. Yung bukas nila, natapos na lang yung 19th Congress. I am very disgusted, Mr. Chair, with the National Irrigation Administration. Noon, in fairness sa bagong administrator, sinasabi ko na hindi naman yung kasalanan to. Pero even during his time now, ganun pa rin ang ginagawa. They keep on committing something which they failed to fulfill. And this is not personal, Mr. Chair. This is about government's money, taxes of the people is spent, allocated to irrigation projects na hindi naman napakinabangan ng mga magsasaka at yet reported to be completed. As a result, mayroon tayong misleading report, ilan ba talagang hectares yung irrigated doon sa mga farmlands natin. So, we need to resolve first those issues. Okay. Bago na naman mag-budget. Sir, Gillian, I think you need to answer that directly now.
Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. In fact, sir, yung concern... Ibig sabihin, yung mga AFAM irrigation ng Dinagat. Yes. Yun Joke. pong Kagnyog CIS. Tip of the icebergs lang yung Dinagat. Even in the mainland of Surigao del Norte, I could not understand bakit hindi nyo pa pinalitan yung si Miss Arriba na palagi nyong nire-report na nag-i-inspect. That's why I'm telling you, saan siya nag-i-inspect sa field? Sa air condition room niya? Yung field nyo kasi na nire-report, nasa air condition lang. Hindi ko nakikita yun. Instead na pupunta siya doon, titingnan niya, kaya humaba tong ko kasi mahaba na rin panahon yung pasensya ko sa inyo dahil ako mismo nakakita, taga roon ako. But you insist na tapos completed na yung irrigation na to. Niluloko nyo na yung tao eh. Okay, Mr. Chair. Yeah, please answer na. Yung mga concern po ni Congressman Dagoc ay ina-address po natin. In fact, yung Tagnyog CIS is already completed and lahat po yung area nun is already operational. Pero tama po siya. In fact, sa ating aktual na pag-validate sa lugar, ang operational under my watch na po is 636.67 hectares. Pero meron pa pong non-operational na 167 hectares. So, Mr. Chair, with all due respect, no? Per irrigation project na lang tayo. Huwag yung lamsam na ito yung irrigated, ito yung under your watch. Under your watch ba, nakikita mo yung tinutukoy ko na anim na irrigation projects na walang tubig? Yes. Tama po ba ako o i-insist pa rin ninyo na may tubig yun? Actually po, meron nga pong mga hindi pa po na operational, sir. At yung concern nyo po naman sa mga tao natin, doon sa kanilang pagpunta doon, ni-require ko po sila actually na magkaroon ng geotagging every time na magpunta sila doon. At gusto ko pong i-report sa inyo na ongoing po yung georesistivity survey natin sa inyong lugar. Hinahanap po namin kung nasaan po yung mga groundwater sa Dinagat Island. And rest assured, pagka meron po kami nakitang groundwater, itatap po natin yun, Mr. Chair. In fact, nandito po sa akin yung mga geotagging. Chair, no? For the interest of time, that is where the problem started. We will increase budget allocation for irrigation infrastructure. Narinig na natin, sinusurvey pa nila saan yung mga groundwater. Bakit nirecommend ng mga tao ninyo doon nung wala ka pa sa na magkaroon ng irrigation project, yung mga area na wala naman palang groundwater? That's my concern. Nilagyan ninyo yung mga lugar na yon, sinabihan na kayo ng mga farmers doon na, Sir, bakit nyo lagyan? Wala namang tubig dito. Yung mga lari-lariba na yan, Arriba ba yan? Lariba. Nag-insist. Pagkatapos, pinapirma yung mga farmers na completed na. Wala na tubig yung lugar na yon. Kita mo, ngayon pa kayo nagsusurvey kung may groundwater, pero reported na ninyo na irrigated. Ilagay niyo yung katayuan niyo sa katayuan ko, taga-roon ako, kung ano ang... Naintindihan po natin yan, Mr. Chair. In fact, ang una ko pong ginawa, nung ako yung maging administrator ng NIA, nag-purchase po kami kaagad ng georesistivity equipments. Kasi yun lamang po ang paraan para makita mo kung nasaan yung ating mga groundwater. And rest assured, Mr. Chair, na kung makikita po namin yan kung meron pong underground water under Dinagat Island, matatap po natin yan. That I can assure you. With regards po sa mga geotag pictures ng ating mga tao, Mr. Chair, is that ready naman po kami magbigay. At in fact, sabi ko sa mga tao ko, involved din ang local government units and the farmers para po, tama yung kanilang, yung ating coordination. Rest assured, gagawin po namin lahat ang aming magkakaya. So, Mr. Chair, in effect, hindi na nila ma-re-repair, hindi na nila ma-rectify yung irrigation
sites, no, irrigation projects being reported as completed, ay talagang hindi na yon. Kasi wala naman talagang tubig doon. So, kung titingnan mo yung the statement of the good administrator, that is intended as a solution for the incoming, for the future projects. Pero hindi na nila masosolusyonan yung reported completed irrigation projects na wala naman talagang tubig. In the case, in one of the project na kahit parokyal to, but this is the picture of the whole country, Mr. Chair. Yung nakita ko lang ngayon ang as I have said, parang tip of the icebergs lang yon. Pero alam ni Admin Gilin na marami tong ganitong So sana bago mag-budget na naman tayo sa 2026, magkaroon naman kayo ng ng malinaw na kagaya nung ni-request ko na you coordinate with the DA kasi sila naman ang sabi ninyo nag-coordinate na kayo. I hope na nagsabi kayo ng totoo. Kasi kung nag-coordinate kayo bago mag-decide na ito yung paglagyan ng project, we are all aware na kakarampot lang yung pera ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa next year na budget dahil sa deficit natin. Sana mailagay sa tamang lugar yung kakarampot na budget sa irrigation. Kaya nung nag-interpellate ako, hiningi ko yung report ninyo doon sa coordination with DA, alin ba sa buong Pilipinas yung priority na paglagyan na ganito yung yield kung malagyan natin dito. Kasi lahat yan kailangan natin ng irrigation. Pero DA should identify ano yung may pinakamaraming yield na medyo minimal yung budget natin sa irrigation infra para ma-maximize natin yung kakarampot na budget sa irrigation. Kasi lahat ng government agency gusto ng increase ng budget. So, but I agree na tutukan natin to dahil pagkain tong pinag-usapan natin dito. Kung tinutukan natin yung mga bus na nagkakarira, iilan lang yung sakay doon. Dito sa pinag-usapan natin, tayong lahat ng mga Pilipino ang nakasakay dito sa irrigation na to. At wala tayong pagkain pag hindi natin nailagay yung kakarampot na budget doon sa tamang lugar na paglagyan ng irrigation. Do not allow your personnel na magre-report without validation na ito yung paglagyan ng project. Pagkatapos, wala din naman palang tubig. Pagkatapos na i-report na completed. Yun lang ang ko, Mr. Chair, na mailagay natin sa tama yung pera. Mr. Chair? Okay, Mr. Chair. Tama po ang ating kagalang-galang na Congressman Dagook. In fact, of the 1.5 million firm-up service area ng NIA, 1.2 million lamang ang gumagana. Ano nangyari sa 300,000? Una po, lahat ng ilog natin na pinanggagalingan ng ating mga intakes sa buong Pilipinas, lahat po, lalahatin ko, ng ilog sa buong Pilipinas ay silted. Kaya nga po, may mga problema kami na yung dulo ng mga irrigation system namin ay hindi na napapatubigan. At gusto ko pong magpasalamat sa Kongreso dahil ho sa inyong generosity at tulong. Marami na po kaming na-restore. Kasi mas maganda po kasi muna kung i-restore natin Dahil mas mura ang gastos ng gobyerno dyan. Ang bago po na irrigation facility ay 1.2 to 1.5 million pesos. Restoration just costs about 200,000 to 500,000 pesos. So ano yung isang ginawa namin na pinunduhan ng Kongreso? Naggamit ng ating georesistivity equipment, hinanap namin yung ating mga groundwater. Kasi nga silted yung surface water. At nilagyan natin ng mga solar pump irrigations. So, buong bansa, marami na po tayo nagawa nito, sir. In fact, salamat sa concern po ninyo. Po? But rest assured, ang NIA po ngayon, kumpleto po kami ng gamit sa pang-survey. Yung ating, pati yung mga LiDAR system natin, kumpleto po tayo, georesistivity. And sisiguraduhin po namin sa inyo na magagamit po ng tama at mamamaximize po natin ang ating pondo moving forward. Salamat po. Bitiwan mo na.
Sana totoo, no? Sana mapulfill yung sinabi kasi 3 years hindi na fulfill. Thank you, Mr. Chair. Admin Gillian, naasahan ko na i-resolve natin yung yung mga issue ko at saka yung tauhan ninyo. Baka po pwedeng yung magaling naman, yung nagtatrabaho, hindi yung nasa aircon office lang. Thank you, Mr. Chair.